ngayon sa isa sa pinakamatandang Chinatown sa buong mundo, ang Binondo. Ang pangalang Binondo ay nangangahulugang binundok sa salitang Tagalog. Itinatag ito noong 1594 bilang tahanan para sa mga Chinese Catholic immigrants, kaya't hindi nakapagtataka na ang lugar ay mayaman sa kasaysayan, kultura, at pagkain na sumasalamin sa kulturang Pilipino at Chino. Kaya ngayong araw, samahan niyo kami ng aming team na tuklasin ang mga pagkain dito sa isa sa pinakapaboritong food haven sa Manila. Tara, alamin natin kung talagang it's fun in Binondo. Alam niyo, ang init. Nauuhaw na ako. Sugar cane. Magkano po yan isa ganyan? Oh, wala pala akong pera. Nasaan ako? Joke lang. Parang masarap na. Bili tayo. May isa pa. Veg. Ano to? Parang tteokbokki. Thank you, kuya. Xie. Ah. Refreshing. Pure lang siyang sugar cane. Wala siyang anything na nilagay, gatas or ano lang. Ice and then sugar cane. Nakita na naman kung paano ginawa siya kanina, di ba? Lasang-lasa yung natural na flavor ng sugar cane. Kasi nga, ginano yung sugar cane tapos lumabas siya. Ito na siya. Wow! Xiaolong Bao. Ang alam kong Xiaolong Bao, yung may sabaw. Tapos meron siyang sauce. Chili. Ay. Try natin. First bite. Meron siyang mga black sesame seeds. And makikita nyo, kaso mas gusto ko sana parang mas siya, toasted yung dito. Pero, let's try. Hindi siya yung ina-expect ko na lasa. Parang medyo maasim siya. Pero nakikita ko may konting gulay sa loob, tapos may corn sa loob. So yung lasa niya, maasim na maalat, na chewy, kasi, pero masarap yung dough niya. I-try natin na isaw-saw sa dun sa parang spicy sauce. Okay. Ang ahang. Iyak ako. Thank you. Kaya pala sila magkatabi. Pag naiyak ka dun sa Xiaolong Bao, iinom ka ng sugar cane juice. Perfect. Favorite part ko dito yung dough. Chewy. Masarap niyain. Lahat to veggie. Isa tofu. Ito yung veggie skewers. Try natin. May mushroom siya sa loob. Tapos mixture siya ng gulay. Masarap siya in fairness. I like it. Lasa siyang lasa siyang karne rin. Pero alam mo na siya, na veggie siya. Kasi yung mushroom flavor lumalabas. Ayun, may mushroom siya sa loob. I like it. Let's try naman yung version nila ng veggie na sausage. Pero once again, veggie pa rin to. So, tikman natin. Tingnan natin. Tikman. Ang galing. Yung texture ng sausage na kuha niya. Yung technique niya, parang nakita ko na, parang pina-roll-roll siya para magkaroon siya ng parang mga
layers. Ayun. Para pag kinakagat mo siya, gumaganon. Galing. Eto, last but definitely not the least, yung tofu. Ayan. Parang galit-galit sila. Ayan, batiyan na sila. Yay! Tikman natin. Well, lasang tofu siya, malamang, na inihaw. Ang masarap dito, yung parang spice na nilalagay nila bago i-serve. Yun yung mas nakakapagpalasa. May hint ng konting parang barbecue na flavor. Lasang-lasa mo pa rin yung tofu. May konting tamis. And then yung smoky flavor nandito talaga. So, if you're looking for alternative, pag ayaw mo ng barbecue or like sawa ka na sa karne, go for this one. And itong dalawa. I like it. Tara! After vegetarian snacks ay isang noodle house naman ang ating pupuntahan. Kaya wag po kayong aalis dahil patikim pa lang yan. Magbabalik ang It's Fun. Bagay siya. Paano nangyari yun? I don't know. Finally, we have connected the power grids of all three major island groups. The unified Philippine grid is a fulfillment of this dream, whose seeds were planted in the 80s through a vision bolstered by R&D, which we accomplished by applying typical Filipino persistence and dedication. At your service, Pilipinas, Director Nicolette Henson mula sa Clark Development Corporation. Samahan niyo kami tuwing alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes, para sa isang bagong Pilipinas ngayon. Dito lang sa PTV. Ayun! Hello everybody! Nandito po tayo ngayon sa Masuki, dito sa Chinatown. And kasama po natin syempre si Miss Ciara, ang daughter ng current owner nito dahil alam naman natin na 90 years na po ang restaurant na ito. Sa tingin mo, paano po kaya ito tumagal ng ganito katagal? Firstly, I think it's because of the quality. We are still making our food the way that it has been before. Our kitchen is the same kitchen. The technique is the same. Like literally, the people that are cooking now were trained by the people that worked with my grandfather. Secondly, I think it's comfort and nostalgia. A lot of our customers are families eating together. Iba rin kasi yung makikita mo yung joy na nanggagaling sa mga customers. Yeah. Their smiles, kapag napupunta sila dito. These are the food na talagang, ito yung parang best seller. These are the best sellers. So this is our chicken asado mami, which we call the original mami. Tapos this is our siomai. Plus this is our wonton. This is our beef. And then yung bola-bola siopaw namin, and then yung asado siopaw namin. So basically kasi yun lang naman yung pagkain namin, mami, siopaw, and siomai. Yeah. So whichever flavor you enjoy, you're gonna like it. Yeah. Ito, tatry ko na muna yung ating asado siopaw. Yan. So Init pa siya. Excited na ako. Ang sarap. Notice nyo, it's different than others. Oh, yeah. Yeah, so it's brown, it's not red, it's flossy, it's not yung saucy. chunky. It's more like that. Ooh, so puro laman talaga. Siksik sa laman. Yeah. Original recipe. Yeah. 90 years. Yes. Ito na siya. Pwede ko na kainin. Kainin ko na. Gutom na ako. Tiin na natin. Okay. Sauce. Yeah. Hindi siya yung typical na mabibili mo sa mga convenience store. Yeah. Na saucy, tapos parang yung meat niya buo-buo. Yeah. This one is more like pork lo. Shredded pork kasi siya. Yeah. Hindi rin siya yung
na-overpower yung tamis. Right, yeah. Sakto lang. Andun pa rin yung pagka-savory niya. Yeah, nice. Plus That's plus yung tinapay. The dough, yeah. Now, try naman natin siya with the sauce. Yung sauce na yan, it applies to all of our products. And even sa mami. Sa mami, yeah. Try natin yun mamaya. Kasi first time ko yung I know, yeah. na like mami pero may sauce, may yeah. sauce ng siopaw. Sige, try natin. Na-expect ko siya magiging matamis. But no. Lasa mo pa rin yung pagka-salty niya, savory, yung umami niya nandito talaga. But even without the sauce, don't get me wrong, masarap na siya. But na-enhance pa siya kapag nilalagyan siya ng sauce. Kasi masarap yung sauce. What if uwi ko siya? Actually, a lot of customers do that. Really? Yeah. Like, they would literally order an entire cup and then they would just drink it. Ganyan. Nice. Okay, next the famous. Yeah, this is our mami. So, medyo na ano na yung soup. That's why That's why dagdagan we have the natin. kind. Okay. If it's your first time, I think it's better to taste it first and then Adjust add it in. na lang. Adjust it. Kasi Pure it can be taste. bland. It's just pure soup. It's just raw. Lasang-lasa mo yun. May depth siya pero sometimes it could use more. Yeah, lalo na kapag, alam mo naman mga Pinoy, may sa maalat. Yes. Ako, this same. Like, I need patis. Me too. Yeah. Okay, sige nga, itry natin sa, di ba naglalagay sila ng ganito? Yan yung usually ginagawa ng mga customer. They would put a lot of sauce in. A lot. So, Yeah. we'll put a lot. Hindi, konti lang muna. Baka ma-surprise tayo. Ooh. Okay. Bagay. Bagay siya. Paano nangyari yun? I don't know. Galing, bagay siya. Okay. Try naman natin yung yung with patis. Yes. Konti. Yeah. Kasi I like it with patis. Mas gusto ko siya with patis. Ang sarap. Yeah. And parang ang sarap nga din nilagyan ng calamansi. This is This is asado and chicken. asado and chicken. Yeah. So, yung chicken namin, this is just chicken breast boiled. Okay. As is lang. As is lang, yeah. And, yeah. Medyo may pagka, siya. May tamis ng konti. Pero sobrang slight lang. Yeah. Ito yung lasa na nandito sa Yes, yeah. Yeah. It's the chicken. Ayun yung nalalasahan ko. Sige nga, i-try na natin yung noodles. Let's try it. Gusto ko yung noodles. Very chewy. Yes. That's the thing. Our noodles is like that. Kasi yung recipe niya is quite unique. Personally, pag umu-order ako ng ramen, gusto ko yung extra hard. Exactly, yeah. Parang yes. Ng taste. Yeah. Extra hard. So Yes. parang ito, mas gusto ko siya compared dun sa ibang noodles ng mga mami na natikman ko na before. Kasi siya, lumalaban. Yeah. So let's try yung ginagawa ng mga customers na nilalagyan nila ng sauce. Yeah, like that. And nararamdaman ko na bagay siya. Ito na yun. This is it. Yeah. Hindi, kasi hindi ako mahilig sa matamis. Right, I know. Yeah. Hindi ako mahilig sa matamis, pero nagugustuhan ko siya. Kasi hindi siya yung straight lang na, matamis. Yeah. Pero ito talaga na-enhance sa kada flavor. So gusto ko siya matry naman sa siomai mamaya. Yes, this is our wonton. Try it! Andun pa rin yung hint ng sweetness. Yeah. Pero mas nangingibabaw pa rin yung savory at
Sobrang ninamnam. Yung Yeah. umami, ano ko talaga. Yeah. Gugutom na sila. Sorry na. Sorry na. So, ito, different din yung taste niya with the siomai. Yeah. This one's, yung base niya is the same, but our siomai has something different in it. Na magiging distinct pa. Ano kaya ang difference sa siomai? Yeah. Sige na, tikman na. Ang laki ng siomai, nakikita niyo naman. Dalawa to, diba? Yes, yes. Kinabahan ako kasi akala ko isa lang siya dito sa bibig ko. Ay, okay, let's try. And alamin natin ano yung distinct taste niya. Ay, yung pinagkaiba na dito sa wonton. Okay, try ko na. Less yung Chinese Yeah, taste that's, niya. Pero hindi ko alam kung ano yung difference. Mas, ano to, hindi to mas, para mas matamis to ng very light. Yeah. This one is more like meaty yung flavor. Yeah. And ang sarap din. Yeah. Bagay din siya pag nilagay ng sabaw. Yes. Pahigop. Masarap. Alam mo, gusto ko itong lagyan ng sauce. Yeah. Okay? Natin ng sauce. Ang galing ng sauce niyo. Ayun, uwi ko na. Pwede mag- Diba? Pwede naman. take out. Okay, may take out na ako. Bola-bola naman tayo. Let's try this one. So, Ayan. Kita niyo yung pork to, right? pork, yeah. Look, ito, meron siyang Okay, so it has beef pork. pork filling, and then salted egg, and also Chinese chorizo. Try natin ng salang. Sarap ng tinapay. Benta rin ba kayo na tinapay? Unang kagatlas ako na agad yung Chinese chorizo. Yeah. Kasi normally, kapag kumakain ako ng bola-bola, parang unang kagat, ganun. Yeah. But this one parang, I like more. Sakta lang. Try natin with the sauce. Sarap din siya. Sana makagat ko yung itog na maalat. Sarap. Yeah. Sarap na siya. Yeah. Ito na. Last but definitely not the least, beef. This is our version of Paris. First bite, a big chunk. Hindi, small lang. Kasi sa bibig ko eh. Andun yung alat. Yes. Very Andun alat. yung sweetness. Nasusuntukan dyan sa bibig ko. Yeah. Sinong mananalo? Beefy. Siles? Masarap. Hindi siya yung mahirap nguyain. So, alam mo na niluto siya na matagal. Well cooked. Balanced yung flavors. Matamis, maalat, may namnam. Ano kaya yung favorite ko? Biased ako. Siopaw. Yeah. Oo, yung gusto ko. Yeah, a So, lot of yung una people kong do. tinikman, siya din yung favorite ko, honestly. Di ba ikaw din? Yeah, I like the siopaw. I really like our mommy. But it Ito, took me a yung while. noodles na to. Super sarap. And, Yung sauce. hindi ko makakalimutan yung sauce. Pagkatapos nating magpakabusog at makipagkwentuhan, ay food for the people with strong hearts naman ang ating titikman. Get ready for a wild and tasty ride sa pagbabalik ng It's Fun. Uy, ito yung legs niya. Tingnan nyo. Healthwatch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa kagat ng lamok na Aedes na sanhi din ng iba pang sakit gaya ng Zika virus at chikungunya. Ito ay nagdudulot ng mataas na lagnat, pamamantal, pananakit ng kasukasuan at kalamnan, panghihina, pagdurugo ng ilong, pagsusuka at pagdurumi na may kasamang dugo. Ang mga sintomas ay karaniwang nagtatagal mula 2 hanggang 7 araw. Sa unang senyales ng dengue, kumonsulta agad sa doktor.
Uminom ng maraming tubig, inumin ang mga gamot na nireseta, at magpahinga. Iwasan din ang pag-inom ng aspirin at ibuprofen. At ikonsulta muna sa inyong doktor kung iinom ng herbal o alternative medicine. Tandaan, ang kalinisan ang pinakamabisa nating panlaban sa dengue. Healthwatch, alertong pangkalusugan. Sa isang malayang demokrasya, mahalaga ang pagiging bukas. Mahalaga ang partisipasyon ng bawat isa. Dahil karapatan ng lahat na makibahagi sa mga usapin at pagbuo ng mga batas para sa isang bagong Pilipinas. Congress TV. Tutukan ang mga sesyon ng Kongreso sa PTV at sa aming digital platforms. Kahit saan, kahit kailan, watch democracy in action. Congress TV. Yan. Actually, medyo busog na ako kasi galing na tayo sa Masuki. Saan pa ba? Uminom tayo ng sugarcane, na fruit juice, tapos kumain tayo ng xiaolong pao, kumain tayo ng veggie skewers. Pero syempre, di makukumpleto yan kapag wala tayong mga exotic foods. So, nandito tayo ngayon sa Estera Fast Food. Titikman natin yung kanilang oyster cake. Plus, the fried frog legs. Medyo exotic tayo ngayon. Kasi kanina yung mga talagang sikat lang dito, yung mga kinakain natin like dim sum, mga skewers, mga siopaw, siomai, mami. Ngayon naman dito tayo ngayon. Tikman na natin itong sa unang tingin at kapag in-slice mo siya, nakikita nyo naman ang lagkit niya. Ooh, para siyang medyo papalitaw version. Papalitaw na siya. Yan, tikman natin. Para siyang jelly. Jelly yung texture niya. Tapos may konting gulay, of course, may spring onions, may parang toge pa ata sa loob. Hindi ako sure ha, pero mukhang ganun siya. Tapos madulas siya. Pero yun, hindi ko din masyadong malasahan yung oysters ito sa oyster cake. Although it's something na if gusto mong ma-try, pwede mo naman i-try dito sa Estera Fast Food. Proceed na tayo dito sa crab. Ay, crab. Mali. Sa frog legs. Kakamayin ko na siya. Dito na lang tayo. Oo, ito yung legs niya. Tingnan nyo. Lasang chicken fillet. Lasa lang talaga yung chicken. Honestly. Nakatikim naman na kasi ako dati. Ganito rin yung lasa niya. Although hindi siya ganito na breaded. Talagang frog legs lang. Kaso, hindi na siya masyadong crispy. Nawala na din yung crispiness niya kasi medyo nagsag na. Dahil nga, medyo kanina pa to na-serve. So, okay pa rin naman. Lasa pa rin naman. Hindi nyo naman siya ma-distinguish na frog leg siya. As in, lasa lang siyang chicken. So, if medyo gusto mong mag-explore dun sa exotic side, pwede ka dito kay fried frog legs. Of course, hindi kompleto yung food trip natin sa Binondo kapag wala tayong pasalubong. Kaya nandito tayo sa Salazar's Bakery! And napili ko na to. Hopia Black Mango Special at saka Ube Special. Ooh! Pero marami pa silang other options. May chocolate cupcake, choco chips cupcake, chocolate ube slice. Hindi ka mauubusan ng options. Options. Thank you po. And syempre, binili natin yung pasalubong natin from Salazar's Bakery. Isa ito sa talaga namang pinupuntahan at hindi pwedeng mawala kapag nagpupunta kayo ng Binondo. So, try na natin. Bumili ako ng hopia. Eto, tikman natin yung Black Mango. Favorite ko talaga pag sa mga hopia, yung mango. Hindi siya super tamis. Sakto lang yung tamis niya. Tapos, wala siyang yung parang hard part. Kasi minsan pag hindi masyadong masarap yung, hindi masyadong maganda yung pagkakagawa sa hopia,
parang may matigas na part. Pero ito, masarap lahat. Tapos chewy. And flaky. Yum. Super saya ng experience at sobrang nabusog din ako. Ang dami. Grabe, ang daming food trip. At that concludes our Beyond the Food Trip. See you again next time. Dito lang sa It's Fun. Bye-bye. Kainin ko ulit.